Panginoon, mag-kaya niyo po God, the Lord, exalt po niyo Panginoon. You are so adorable God, a faithful God, Panginoon, na patuloy na andyan lagi kasama namin sa lahat ng pagkakataon na wala. Sa umaga nito, Panginoon, kami Lord ay nagpapakumbaba, na lumalapit sa inyo Lord, nagpapalinis sa lahat ng mga nagawa namin kasalanan sa isip, salita, sa gawa. Sinadya man hindi sinasadya, balik-manuman ang katawarin mo po kami, Panginoon. Sa lahat ng ito, upang kami, Panginoon, ay malaya na makakaawit sa inyo, malaya na makakapuri sa inyo, makakasama sa inyo sa espiritual na tutuhanan sa umaga nito, O God. Maraming salamat, Lord, sa biyaya ng buhay, Panginoon. Maraming salamat, O God. Ano man ang mga pinagdaanan ng bawat isa sa amin sa nakaraang linggo, ano man ang mga trials, Lord, hindi mo po kami iniwan. Hindi mo po kami pinabayaan. Lagi kayong nandyan kung kami nagtatawag, Panginoon. Lagi kayong handa na makinig sa aming mga panalangin, O God. Maraming salamat dahil patuloy mo pong sinusupply ang mga pangangailangan namin sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa inyong pag-ibig. Maraming salamat sa kalakasan, sa kagalingan ng bawat isa, O Lord. Sa umaga nito, Panginoon, samahan mo po kami sa aming pagsamba, sa aming pag-aawitan. Dalangin namin ang tulungan at katalinuhan ay pagkalungo sa lahat ng worship team, Panginoon. Kayo, Lord, ang maparangalan, kayo ang mapagpala sa aming pag-aawit, Panginoon. Ganon din po, Lord, pinagkakatiwala namin sa inyo ang mga dadaling salita ng aming Pastor Ogal na ito, Panginoon, ay bigyan mo ng kapangyarihan at tumimo sa aming mga puso na malakaran namin sa araw-araw. Sa lahat ng sa aming mga makikinig, Panginoon, dalangin namin na patuloy mo kaming bigyan ng spiritual ears, Panginoon, at spiritual eyes na makita namin ang kalooban mo sa bawat isa sa amin, O God. Sa mga wala pa po dito, ang gabay at patnubay ay pagkaloob mo sa kanila na makasama namin sila sa umaga nito at taglay ang kagalakan na maglilingkod, magsasamba sa inyo, Panginoon, aawit, sasayaw sa inyo, O God. Lord, kayo po ang maparangalan, kayo po ang manakita sa aming pagsamba. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa, God is good! All the time. And all the time. Yes. Sige po, kawayan niyo naman po yung mga katabi niyo, ngitian niyo kahit nakamas. Amen. Good morning! Yan, mga magaganda at nagwawakuhang members ng Peace of Harvest at sa lahat po na nanonood sa atin, ang worldwide, isang magandang umaga po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay aawit at magpupuri sa ating Diyos sa umaga ito.
Thank you, Lord. Thank you for grace, O God. Thank you for being good to us. Makabuti po, Panginoon. And as we come before you, O God, with humble and broken heart, patuloy kami, Panginoon, lumalapit, nagpapakumbaba. At patuloy namin ang puli sa iyong kabutihan. Walang makakahigit sa iyo, Panginoon. Who are we, Lord God, compare you, Panginoon. Kami po ay mababa, kami po ay mga makasalanan. Patuloy kami, Panginoon, in need of your grace, in need of your faithfulness. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are
To you, Jesus, no one ever will compare to you, Jesus. Lord Jesus. And as we continue, Lord, we praise you and we glorify you, Panginoon, sa umagang ito. Thank you for being faithful to each and every one of us. Thank you, Lord, for we know that what you have started sa aming buhay, tatapusin mo rin po ng pagandang ito, Panginoon, sa ayon sa iyong kalooban. Hallelujah. Maraming salamat po. Thank you, Lord, for being a stable, a firm foundation na aming pong makakapitan sa oras, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. Thank you, Lord God, for being our Father. Always be ever-loving arms na patuloy na kumakanina sa bawat isa. Patuloy po natin papurihan ang ating Diyos. Let's all remember how good He is in our lives, how faithful He has been, and He always will be. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka tayo iiwan magpakailangan. Napakabuti mo, O Diyos. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin. Hindi nagbabago ang pag-ibig ko sa bawat isang mga anak na minamahal mo. No matter what circumstances we are in, no matter seasons of our lives, you have been faithful. Thank the Lord. Hallelujah. You are faithful, never leave up, never leave up. You are able to finish all you started in me. You are stable to every change that this life can bring. You are faithful. Sabihin mo ulit sa Panginoon, you are ginawali. You are stable to finish all you started in me. You are stable to every change that this life can bring. You remain. You are faithful. You never give up. Never give up on me. You are able to finish all you started in me. You are stable to every change that this life can bring. You remain. You are faithful. You never give up. Never give up on me. You are able to finish all you started in me. You are stable to every change that this life can bring. Oh, you remain.
Sino ang gusto ng blessings upon blessings in our lives? Sino ang gusto habulin ng pagpapala ngayong umaga nito at susunod pa? Amen? Napakabuti ko, Panginoon. Napakabuti ko, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Hindi nagmamaliw ang pag-ibig mo sa bawat isa. You are faithful. We have seen it before our very own eyes, Father God. Sa kabila ng pandemic na ito, sa kabila ng kahirapan, sa kabila, Lord God, ng mga pangamba, araw-araw, you are faithful! You are good! You are true! Hindi nagbabago ang pangako mo sa bawat isa. Sa lahat, Panginoon, ang aming breakthrough, sa lahat ng mga bubuksan mong pagpapala sa aming buhay, here we are! Panginoon, we cast our crowns before you. We humble ourselves before you. Dahil ikaw ay isang mapagmahal na Diyos. Ikaw ay isang mapagmahal na Ama sa bawat isa. Sa kabila ng aming mga kahirapan, sa kabila, Lord God, ng aming mga kasalanan, sa kabila, Lord God, ng aming mga kakulangan, you are just a gracious Father and a gracious Lord to each and every one of us. Hallelujah. You are faithful, you never give up, you never give up on me. You are able to finish strong and started in me. You are stable to every change that this life may bring. Oh, you remain. You are faithful, you never give up, never give up on me. You are able to finish strong and started in me. You are stable to every change that this life may bring. You remain. Hindi siya tumipigil, hindi siya nag-give up para tayo bagyuhin from glory to glory. Amen po. Ngayon po, ihanda po natin ang ating mga sarili para sa salita ng Panginoon. Hinihiling ko po na i-mute po natin ang ating mga cellphone at ang atensyon po natin ay buo nating ibigay sa salita ng Panginoon para hindi po makagawa ang ating kaaway. Ngayon po ay panalangin po natin muna si Pastor. Lord, maraming salamat po sa buhay ng aming pastor. Maraming salamat. Patuloy mo siyang ginagabayan, pinapatubayan. We pray na pagpalain mo po siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay at patuloy na bigyan ng karunungan at katalinuhan, O God. Dalangin namin na preach niya po ang iyong mga salita with power and authority, Panginoon. At ang mga salitang ito ay maging isang
tabak na magkabilang talim, Panginoon, na hihiwa sa aming mga puso, na aming lalakaran at makakapagbago ng aming buhay, O God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Hallelujah! Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Tatlong mahahalagang salita. Hindi ka mamamatay. Purihin po ang Panginoong Diyos. Ang mga salita na yon ay ninanais ng kahit na sinong tao na siya po ay mabuhay magpakailanpaman, na ang tao po ay hindi mamamatay anuman ho mangyari sa kanya. Alam niyo po, napakaganda ng plano ng ating Panginoong Diyos. Gusto ng ating Panginoong Diyos, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. That is the original design of Eden, yung pong paraiso. Na ang buhay po natin, ang kanya pong mga nilikhang tao, hindi kailan paman mamamatay. Kaya po napakahalaga, hindi ka mamamatay. Pero alam niyo ho ba, yung mga salita na yon, yung mga kataga po na yon, binitawan po ng Diyos para sa tao at binitawan din naman ni Satanas para sa mga tao. Ito pong tatlong salita na ito, hindi ka mamamatay. Kaya nga mahalaga ho na tayo po'y nag-aaral ng Bible. Mahalaga po na sinasaliksik natin ang laman po nito sapagkat depende po kung sino ang nagsabi ng pangako upang makita natin kung ito po'y magaganap sa atin pong mga buhay. Muli, binabati po natin ang lahat ng audience po natin worldwide. Hindi ko na mabati po isa-isa. Salamat po sa mga contributions ninyo sa atin pong mga GCash account na patuloy nagraran ang programa na ito sa tulong at habag po at awa ng Panginoon sa buhay po ng lahat ng ating mga kapatid worldwide. At sa lahat po ng mga nasa face-to-face ngayon, nais ko po na mapakinggan po ng mga kapatid natin worldwide ang palakpak po ninyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God. Yan, dumadami na po tayo. Kaya hindi natakot ang mga tao ko magka-COVID. Amen po ba? Wala na ho yung COVID na yan pagtapos po ng 2022. 2023 ho, naghahanda na nga ho kami Alam niyo ho ba, papasok na kami sa UST. Yung mga estudyante po, nagagalit na sa akin kung minsan, Sir, bet wala pa tayong pasok, mag-petition kayo. Di sinunod ko, nag-petition po ako. O yan, naaprubahan ng petition ninyo, yung mga nakikinig kong estudyante, papasok na kayo sa August, at may baon na kayo kasi naghahanap sila ng baon daw po nila. Kaya yan, may baon na kayo, pasalamatan ninyo ang Diyos. At maraming salamat, inaprubahan din po ng UST na yung aming programa po ay makabalik na po at ewan ko lang ho kung gumagana pa yung mga LRT card ko. 2 taon ko nang di nagagamit ho yun Sana gumagana pa ho, no? Nilagyan ko ng 1,000 yun Sana mayroon pang laman, makaubos na ho yung pera. Kaya salamat po sa Panginoong Diyos at ngayon pong umaga na ito ay may maganda po siyang mensahe po sa atin. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumako sa banal na panalanginan upang siya po ay pasalamatan at dakilain po ang ating Ama. Good morning po Lord, maraming salamat po at muli po kaming nagkasama-sama sa banal na gawain po na ito. Nagpapasalamat po ako, ang dami pong audience namin worldwide, lalo na mga kapatid namin po sa Canada, sa London, sa Australia, sa lahat ng nakikinig po Panginoon sa Middle East, diyan po sa Japan, at marami pa pong lugar dito po sa Kalakang, Metro Manila po Panginoong Ama na lahat po sila'y nakatunghay ngayon. Pinagpapala ko po sila na ma-reach out sila Panginoon ng inyong biyaya, ng inyong kamay, ng lahat po ng mga kapatid na ito Panginoong Ama na nasa internet po at nakikinig sa amin, taglayin po nila mahabang buhay, pagpapala, pagyaman po, pag-iingat ninyo sa kanilang kalusugan, na lahat kami Panginoong Ama ay magsama-sama po sa banal na kalwalhatian po ninyo sa paglilingkod po diyan sa buhay na walang hanggan. Kaya maraming salamat po Panginoon for forgiving us from all our iniquities and all our sins. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Ama. Hallelujah. Praise God. Gaya ko ng sinabi ko kanina, hindi ka mamamatay. Sinabi po ng Ama, sinabi rin ho ni Satanas. Ano ibig sabihin ng preaching na ito mga kapatid? Alam nyo po, mga kapatid, ayoko po na bigyan kayo ng disappointment o kaya bigyan po kayo ng pangamba
o kaya magkaroon po kayo ng anxiety. Pero nais ko pong i-share sa inyo ho, nakita nyo ho yung pinakita ng NASA, yung NASA po na mga bituin po hindi pa nakikita ng tao. For the first time po, nakuha po ng telescope at pinakita sa atin sa internet, sa broadsheet po, napakaganda ng bituin. At dun sa pag-aaral po nila, yung mundo po, mahigit ho yata mga 200 o 300 po yung pong mundo kasing laki po ng araw pag ilalagay nyo po sa araw. Halimbawa po, ito yung araw, ang mundo po tuldok lang. Pero yung na-discover nila na bituin, 500,000 pa nung araw natin bago nyo maipasok. 500,000 na size po ng araw Yung atin pong mundo, mga 200, 300 po na size ng araw po. Pero yung araw po, kung ikukumpara nyo po, napakalaki po nung na-discovering bituin at 200 to 500,000 na size po nito kayang ipasok po dun sa bituin. Yun pa lang ho yung nare-reach ng telescope Paano po yung hindi pa nare-reach po? Ang sabi sa Biblia, ang sangkalawakan po ay nasa kamay ng Diyos. Can we say amen? Ang sangkalawakan po nasa kamay ng Diyos. Tapos natatakot tayong mamatay. Ang dami-dami yung instant sa Bible po, para paniwalain lang tayo na siya ang Diyos. Sabi niya po kay Lazaro, yung pong kaibigan ni Jesus, matalik na kaibigan na namatay. Lazaro, bumangon ka! Ano nangyari kay Lazaro Bumangon. Bumalik ho yung cell regeneration. Kumbaga ho kayo, alam niyo yung pag-iimbalsa mo, siguro ho nung araw, alam niyo na pag iniimbalsa mo, inaalis lahat ng lamang loob. Yung alam mo yung kamag-anak mo, inalis na lahat ng lamang loob niya kasi inimbalsa mo. Tapos sinabi ni Jesus, bumangon ka, bumangon. Di ba kayo kikilabutan noon? Can we say amen? Ibig sabihin po yung buhay ninyo, Diyos ang may hawak. Pagka mamatay po tayo at nakasalig po kay Kristo buhay ninyo, kahit na mamatay kayo, muli kayong bubuhayin. How much more pa po yung tiwala ho natin kay Kristo, Kaya sana huwag tayo magpapatumpik-tumpik. Ganito ho yan Ang salita pong impyerno, sinabi po sa Biblia, both in the Old and New Testament minsan salitang Griego, minsan salitahong Romano, minsan salitang Ebreo, pero iisa lang po yun. Gehenna, ang sabi pong ganon, yun pong Hades, yun pong dagat-dagatang apoy, at sa Espanyol yung impyerno. Iisa lang ho yan. Ilang beses po sinabi sa Biblia? 162 times. Hindi ba ho kayo maniniwala na pag namatay ang tao, pagpikit ng mata niya, susunduin kayo ng anghel? Sabi po doon sa Juan, sa 5:29 po ng Juan, huwag kayong magtataka na darating ang panahon, maririnig nyo ang kanyang tinig, bangon, sasabihin ni Kristo. At ang lahat ng mga nangamatay po ay babangon mula sa kanilang libingan. Sana wag mangyari po sa atin, nag-aaral tayo ng Bible studies, na namatay tayo. Narinig nyo yung tinig ni Jesus, bumangon ka. Tapos magtataka pa kayo, bakit patay na ako? Ba't may nagsasalita pa? Di ba inilibing na ako? Mga kapatid, nakalagay po sa Bible, kaya sana pagtuunan natin ang pansin. Si Jesus ilang beses po sinabi yung impyerno? 62 times sa Bible in the New Testament. Hindi ka, alam mo pastor, pag namatay ang tao, wala lang, mawawala na siya completely pag masama siya Ang tawag nila ho doon, annihilationism. Pag namatay ang tao, completely, tunaw ka na, wala ka na. Hindi po totoo yung aral na yon. Na kapag ang tao po namatay, matutulog ka lang. Ang tawag ho doon, yung soul sleeping. Hindi ho totoo yon. Ang totoo ho yung nangyari po between the rich man and Lazarus. Yung nangyari po kay rich man and Lazarus po, pag namatay kayo, susunduin kayo ng anghel. Huwag kayong magagalit ho Ako po, minsan di ako naniniwala sa mga mga pamahiin. Pero nakalinig na kayo ng mga lolo't lola ninyo, kayo may mga matatangkad na taong nakaputi. Nakarinig na ho kayo ng ganong istorya. Nasa paanan, maaaring nagsasabi sila ng totoo. Kasi susunduin po tayo ng anghel talaga Pag malapit na po yung araw ng kamatayan natin, susunduin po tayo ng anghel. Ngayon, saan tayo ilalagay? Kaya nga ho, ito po ang atin pong tatalakayin ngayon. Hindi ka mamamatay. Sabi po ng Genesis chapter 3 verse 2 to 4. Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Wag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyaon. Sinabi ng Diyos na wag namin kakanin, nihihipuin man ang bunga nito,
kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Anong sabi po nitong demonyo, no? Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, hindi ka mamamatay. Oh. Sino nagsabi sa inyo? Yung ahas o yung Diyos? Hallelujah, dapat Diyos. Naniniwala ho ba kayo na hindi sila mamamatay pag sinabi ni Satanas? Kalokohan yan. The devil is the father of all lies. The devil came to kill, steal, and destroy. Kaya pag sinabi ho ni Satanas, okay lang yan, masarap uminom, mamamatay nyo yun. Okay lang yan, tama lang yan. Out of God's love, lahat ng relasyon sa mundo na ito, tanggap na ng Panginoon. Tama ho ba yun? Sasabihin ni Satanas, okay na lang yan. Pero gaya ng sinabi niya ho kay Eva, hindi totoo yan. Ano po kasi sabi ng Panginoon? Wag kayong kakain ng bunga dun sa puno na sa gitna ng Eden. Anong sabi ng Panginoon? Pag kumain kayo ng bunga na malalaman ninyo kung ano ang mabuti at masama, mamamatay kayo. Anong sabi po ni Satanas? Naniniwala kayo sa Diyos? Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Between sa mamamatay kayo at hindi kayo mamamatay, sino mas paniniwalaan ninyo? Talagang mamamatay po kayo. Yan ang bunga ng kasalanan ngayon. Kaya ang lahat ng tao namamatay. Naniniwala ho kayo na mamamatay kayo pagdating ng araw? Yun po yung tawag natin, physical na kamatayan. Lahat. Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala at itinakda na po sa kanya na siya'y mamatay ng minsan. Kaya yung katabi nyo na yan, ano ho? Tignan nyo na ho yan, akapin nyo na ho yan, mahalin nyo na ho yan. May takdang panahon yan. Pastor, nananakot na naman kayo. Hindi po. Pwede ho bang mamayang gabi? Pwede. Pwede ba bukas? Pwede. Pwede ho ba sa susunod na araw? Pwede ho. Kaya nga ho, sabi ho nung ahas hindi kayo mamamatay. Kaya nung ginawa ko ng dalawa, kumain, nagkasala. Ngayon po, pinadala si Kristo para maligtas tayo. Sabi naman ni Kristo, ganito, hindi kayo mamamatay. Sabi po sa next verse. Dito po sa aklat ng Roma 6:9-10. Romans chapter 6, verse 9 to 10. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Sabihin nyo nga ulit sa katabi nyo, hindi ka na mamamatay. Alam nyo kaya hindi mamamatay yung katabi nyo? Kasi may Kristo yan sa puso. At ang sabi po rito, alam natin na si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Hallelujah! Praise God! Kayo po na naririto ngayon. Alam nyo po ba na hindi na kayo mamamatay? Hindi dahil sinabi ng ahas, dahil sinabi ng Diyos. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na po muling mamamatay. Tayo lang po ng tubig na tutuyo. Hallelujah. Kaya yun po ang kahalagahan ng atin pong paniniwala para po tayo ay hindi na mamamatay o kung kaya po tayo ay mamamatay, depende po kung sino nagsabi po sa Biblia. Kaya mahalaga ho, pinag-aaralan ang Biblia. Praise God. Hallelujah. Sabi pa rito, wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Dalawang bagay ho. Ano ho ba ang cause ng kamatayan? At pangalawa po, pwede ba tayong mabuhay na mag-uli? Lahat ng tao mamamatay. At lahat ng tao ho, mabubuhay na mag-uli. Maniwala po kayo, sabi ng Bible po paano po yun pag namatay ho tayo? Nagkasala yung mga ninuno natin. Kaya itong physical na katawan po natin, 20 to 15 years ago po, kaya ko magsalita, wala akong inuman ng tubig. Ngayon, after 25 years, nararamdaman ko na yung nararamdaman ni Pastor Noli, inom ng inom. Pag tumatanda pala ho kayo, natutuyo yung labi ninyo, natutuyo po yung lalamunan. Kanina ko parang wala nang lumalabas sa bibig ko Kaya pala binabasa-basa ni Pastor Noli yung lalamunan niya dati, ano ho? Bakit ho? Tumatanda na yung vocal cords Tumatanda na ho. Pagkita ko po sa salamin, pumuputi na ho yung buhok ko Dati wala ho yan. Sabi ko nga ganun ho mapapalad ho yung pumuputi yung buhok. Sabi ko, Lord, sana ho paputiin nyo na lang yung buhok ko, huwag nyo na lang akong palugasin sa likuran. Kasi ganun din ho, tumatanda, huwag kayong mahihiya. Lalong-lalo na yung yung misis po ninyo na mamahalin kayo.
Minsan kaya na inaalis ni Lord yan para hindi na tayo maging attractive sa ibang babae. Can we say amen? Meron kasi ako nakikita ng mga pastor po, gwapong-gwapo. Disadvantage yun sa pastor. Lalo na kung marami ka ng asawa, matutukso ka pa ho eh. Kung wala kang pagpipigil sa sarili, pero kung halimbawa ho, alam niyo isang estudyante ko, nanonood yun, pinagalitan ko eh. Dinodrawingan yung buhok ko dito, nag-check ako ng papel sa likuran eh. Sabi ko, parang may tumutusok ka. Sir, kunti na lang ho yung buhok ninyo. Sabi ko, wala kang galing na bata ako, dinodrawingan yung ano ko eh. Eh alam niyo ho yung mga ano ho, yung mga tao ho, mapapansin niyo tumatanda yung katabi ninyo. Ang pagtanda ho ng tao, it's either tataba ka o papayat ka. Di ho ba? Pagka medyo tumaba ka, mawawala wrinkles mo. Kaya nga lang ho, medyo hihingalin ka, papawisan ka palagi. Pag pumapayat ka naman ho, maganda naman ho yun dahil hindi mo mabigat sa katawan. Pero kukulubot naman yung noo nyo. Marami pong kakilala na pumapayat po, pag tumatanda, kumukulubot yung noo. Eh, bahagi ng buhay ng tao. Sabi po ng Biblia, mamamatay po tayo eh. Alam niyo ba ang kamatayan ay sanhi ng kasalanan? Number 1, tignan niyo ho mga kapatid. Yung pisikal na kamatayan po ay hatid po ng kasalanan. Bakit po tayo mamamatay? Nagkasala po ang lahat ng ating mga ninuno. At ang sabi po dito, ano ho, nagbigay ng babala ang Diyos. Ang ganda na sana ng kalagayan natin. Pero hindi ko rin po masisisi po, bahagi din ang pag-ibig ng Diyos na pinahintulutan niya, na pumili ang tao. Kasi the more po na nakita natin yung habag, pag-ibig, yung grasya ng Panginoon, nang siya po, mga kapatid, inalaw niya na mamili tayo. Eh, ang pinili po natin, magkasala laban sa Diyos. Pero alam niyo ba yung original plan ng Panginoon? Hindi katatanda. Ganun po ang plan ng Panginoon kay Adam at kay Eve. Hindi ka magkakasakit. Hindi kayo mahihiya kahit nakahubad kayo. Alam niyo po ba kung di nagkasala po si Eva at Adan, nakahubad tayo ngayon. Wala akong mali siya. A-attend tayo ng church service na ito, nakahubad po tayo. Eh ngayon, maghubad po kayo. Ay, gaganinin ka ng kapwa mo, no? Hindi ka natitignan ho na normal pag nakahubad ka ngayon. Bakit to? Pinasok ng kasalanan ang isipan natin. Ang tawag ho doon, mali siya. Eh yung original na construction ng Panginoon, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang sinuma o anumang punong kahoy o bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Wag na wag mong kakainin. Ibig sabihin, imperative. Yung sinasabi, pag inuulit yan, wag na wag na wag na wag mong kakainin yan. Ibig sabihin, ubod ng sama yan. Kaya pag may nababasa kayo sa Biblia, anak, wag mong gagawin ito. Inuulit ko, wag mong gagawin. Layuan nyo na po yun. Eh ano pong sabi rito? Wag na wag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Ano po sabi kanina? Doon po sa aklat ng Genesis, doon po sa 3:2, katotohanan sinasabi ko sa iyo, hindi ka mamamatay. Si Satanas nagsabi noon, hindi ka mamamatay. Pero sabi naman ng Diyos, sinasabi ko sa iyo, mamamatay ka. Sino paniniwalaan niyo po? Si Satanas o ang Diyos? Ang Diyos. Father of lies yun eh. Kaya po pag sinabi, okay lang yan. Hindi ka mamamatay. Lahat ng tao gumagawa na yan. Bubulungan ka pa. Tingnan mo nga ibang church eh, nagkakasal na ng kapwa lalaki. Okay lang yan. Ay, hindi okay yun. Para sa Peace of Harvest. Sorry po ha. Huwag kayong magagalit po sa akin. Itindigan ko po yung sinasabi ng Diyos. A man shall leave his father and his mother and shall be united with his wife. And together they shall become one in the sight of the Lord, man and woman. Kaya marami pong galit sa akin po nakikinig ko ngayon eh. O mga estudyante ko, marami yung nagagalit. Marami pong LGBTQ community po dyan. Hindi ko po sinasabi na huwag kayong magmahal. Huwag kayong magtatali. Pag halimbawa, minahal nyo naman ho, eh hindi naman ho kasalanan magmahal eh. Huwag lang magtatali ka, kapwa lalaki, kapwa babae. Yun ang sinasabi ng Biblia. Pero dahil sa pag-ibig mo, minamahal mo ho siya. Eh talaga namang nandun yung heart mo dahil gusto mong maligtas yung tao, iniibig mo, hindi kayo nagbabiolate noon. Pero yung sinasabi ko po, kaya pumasok ko ang physical na kamatayan, ito po'y hatid ng kasalanan. O tignan nyo, bibigyan ko kayo ng logic ha. Sino po sa loob ng church na ito ang hindi mamamatay?
Physically hindi mamamatay physically. Bigyan ko kayo ng wisdom mo. Pagdating mo ba ng 2050, palagay nyo buhay pa kayo? 2050, nag-compute na yung iba. Compute. Yung totoo lang ho sino ho ang nakakaramdam dito pagdating ng 2050, wala na siya, taas yung kamay ho. Yung 2050 po. Ako palagay ko wala na ako ng mga 2080 ho Plus 47. Ilan ho yun? Bali, 1975 ako pinanganak, 2080. Huwag naman ho, senior pastor pa ako lahat dito. Tapos yung mga apo po yung mga apo na nung ating kabataan, yung mga elders ko na. Pero mga kapatid, hindi po sa pananakot ho, nakatakda ho ang oras ng kamatayan ninyo. Meron po sa taon na ito, meron po 5 years from now, mamamatay na kayo. Meron po 10 years from now, tatawagin ka na ng Diyos. Meron ho 20 years from now, at hindi na aabot ang iba ng 2050. Bakit ho? Patunay lang ho na wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Ang lahat ay nagkasala at hindi makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay... Ngayon ho, meron ho bang hindi nagkasala rito? Lahat. Nakita niyo po yung logic? Kaya kailangan ninyo si Jesus. Kailangan ko si Jesus. Pinakamaganda ho, mag-picnic kayo buong pamilya. Sa simenteryo, may wisdom na ibibigay ang Diyos. Napakadami. Naglalakad akong gano'n, nakita ko September 1, 1985, September 1, 1985. Ibig sabihin nun, siguro, nung pinapanganak, namatay, no? Ma-interpret mo naman ho sa lapida ho yun Meron naman ho doon, di ako nagbibiro, 1896, tapos namatay ho, 1992. Wow! Gusto niyo ma-reach yung ganung lapida ho? Meron naman ho doon, 1990. Tapos pagkita mo, year 2000, patay na. 10 taon lang ho yung tinagal sa buhay ko. Pero ang wisdom doon, magkakaroon tayo lahat ng lapida. Pero ang nakakatakot ho doon, hindi lang naman ho yung physical na kamatayan, ang sinasabi ng Diyos, doon po tayo nagkakamali Ayan, nagkasala tayo, kaya lahat tayo mamamatay. Hindi po lahat tayo mamamatay. May mabubuhay po dito spiritually, ikalawa. Sabi po, ang spiritual na kamatayan ay hatid ng hayagang pagsuway sa Diyos. Para hindi kayo mabibigla, Pag namatay po ang tao, nagmamaneho po kayo, prayer ko po yun, wala akong ma-aksidente nito. Maniwala po kayo. Sa prayer circle po, Lord, buhusan niyo po ng dugo ang lahat ng amin pong sasakyan para walang mababangga. Specific po ang prayer namin dyan. Number 1, ilayo niyo po sa pagputok ng gulong. Pwede ko kasi kayo mamatay habang nagmamaneho Pumutok yung gulong nyo. O kaya, Lord, wag niyo pong hayaan may reckless driver. Ang ingat-ingat mo na, 40 kilometers per hour na lang ang takbo mo, binangga ka ng malaking truck, patay ka. Pangalawang prayer po yan, Pangatlo, Lord, upuan po ng mga anghel, ang mga bakanting upuan po ng sasakyan. Can we say amen? Para yung upuan po para sa kabit, inupuan na ng anghel, hindi na makakaupo yung kabit. Huwag kayo magagalit mga kalalakihan Yung pong katabing upuan ninyo, sa misis niyo po yon. Can we say amen? Pag kayo nagmamaneho, may nakaupong kabit po doon, alam niyo na kung saan kayo pupunta. Can we say amen? Kaya para hindi mangyari yon, pinauupuan ko na sa anghel ho, na kapag umupo ho yung kabit, biglang may tatadyak ko palabas. Tatalsik na lang bigla ho ng sasakyan niyo yun. Huwag kayo magagalit, kasalaulaan naman po na gawin natin sa misis natin yung inuupuan ng misis natin, tapos pauupuan nyo sa kabit. O halimbawa, may nakaupo na, Lord, sana po yung mata ng misis ko maging maingat po. Minsan ito, balikan lang po misis ko Baguio May kukunin lang dokumento ko minsan, babalik ng ng Manila ko, within the day. Sana po malinaw na mata, huwag sana atakihin ng migraine. Sana po yung mga kamay niya maayos, yung pagpreno niya maayos. Bakit? Pag niloob ng Diyos na mamatay po ang inyong mahal sa buhay, mamamatay po siya. Pero ang hindi po pwede na mangyari, pag nanampalataya kayo kay Jesus, na kayo po ay mamatay spiritually. Ano pong sabi rito? Pahayag 21:8. Subalit para sa mga duwag
Be bold in the Lord Jesus Christ. Sa mga taksil, be faithful to the Lord and to your wife. Sa mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, yung walang nakakakita, kung ano-anong ginagawa ninyo, pagka walang nakakakitang tao sa inyo, ano pa hon sabi rito? Mga mamamatay tao, hindi naman ako killer. Yung hindi nakakapagpatawad, kapatid, yan yung mamamatay tao rito. Yung mga nakikiapid. Ay, hindi naman ako, wala naman akong kabit, pastor. Pero ang pakikiapid po, hindi lang sa asawa. Lumilipat pa kayo sa iba't ibang pananampalataya. Dito na kayo sa totoo. Ano pa po? Yung mga mangkukulam. Pastor, wala namang mangkukulam dito. Wala nga. Pero sino ho rito nang aandar ng asawa? Mangkukulam yun. Huwag kayong magagalit ho ha, mga misis. Pagka ho nakapamewang yung misis ninyo, at saka, kaya ako ho, ang mga pastora ho na mga taga-Marbal, huwag kayong magagalit sa akin ha. Ilang beses ko nang sinasabi sa inyo ho, hindi ho kayo dapat maging senior pastor sa church. Pangkukulam po yan. Huwag kayong magagalit sa akin ha, dediretsahin ko po kayo. Kahit na anong galing yung pastora, kahit na anong galing ho ninyo na mangangaral, pag babae po kayo, magpasailalim po kayo, yung lalaki po ang dapat nangangaral. Nakakita po ako ng isang church, Father's Day, lahat ng ama. Tapos ang nag-pray ho, nagpatong ng kamay babae. Hindi ko matanggap. Hindi po kasi yun ang iniuutos ni Kristo eh. Ang magpapatong ho ng kamay, lalaki rin ho. Kasi ang head po ng church ho, lalaki. Huwag kayo magagalit at pangkukulam po yun. Ano pa hon sabi po rito? Yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. All forms of sexual immorality, impurity, lust, evil desire, greed, ano pa po, at sa lahat ng mga sinungaling. Tignan niyo po yun. Dito kinuha yung liars go to hell. Pag may ginagawa kayong isang kasalanan yan at may relasyon kayo kay Kristo, ang sabi po, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ang Kristiyano pwede magkasala. Kinatpusan, nakapagmura po siya. Nararanasan natin po yun. Hindi po nangangahulugang mawawalang kaligtasan yun nun. Yung pusa ko sa inyo, biglang tinalunan kayo, kinalmot kayo sa likuran ko, napamura kayo, malutong na PI. Hindi kayo mapapahamak doon, kasalanan ng pagkabigla po yun eh. Pero yung nagpipreach po tayo, yung nakaupo ka ngayon, nakikinig ka sa pastor mo ngayon, pinagsasabihan na, talaga pong i-dedicate mo na yung buhay mo sa misis mo, ang tigas pa rin ang ulo mo. Namatay ka sa loob ng Sogo Hotel, ibang kasama mo, kayo nang bahala po. Hindi ko sa hinuhusgahan po, ang hirap naman may relasyon ka kay Lord, tapos nasa loob ka po noon, iba po yung Katolik mo, I don't think may relasyon ka kay Kristo. Kasi unang papasok po dito, mahal ko ang misis ko, natatakot ako sa Diyos. Can we say amen? Tingnan nyo, pagka gano'n na topic po, kumukunti na lang ha. Mga kalalakihan, pag-ibig ko po sa inyo yan. Hindi po ako nagmamalinis ha, pero tinalikuran ko na yung mga kasalanan, ganyan. Bakit? Hindi na ako bumabata, anytime pwede po akong bumigay. At gusto ko pong makasama si Kristo sa buhay po na walang hanggan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid ho, sabi po ng Bible po, ito po yung pangalawang kamatayan. Tingnan nyo ho ha, physically nandito kayo. Mamayang gabi ho, halimbawa lang ha, nakatakda na mamamatay kayo, aatakihin kayo habang natutulog. Pagka pagpikit nyo ganon, biglang kinuha ng Lord ang buhay nyo, ayan na, conscious pa rin yun eh. Lalapitan po kayo ng anghel. Halika na. Dadalhin kayo nun, 2 lugar kapatid. Unang-una po, doon po sa sinapupunan ni Abraham, yung paraiso, yung po magnanakaw, ano sabi po ng magnanakaw, Panginoon, alalahanin mo naman ako. Sabi ni Kristo po na gano'n eh, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Yun po yung Abraham's bosom. Doon po, wala nang iiyak doon po, wala na po na masasaktan, napakaganda ng pakiramdam niyo po ron. Yung pangalawa ho, kapatid, dadaling kayo ng anghel. Doon po sa lugar na yon, mainit. Natutuyuan yung labi ninyo, wala hong misis kayo magbibigay ng ganito. Ang hinihiling nga ho ng mayaman, isawsaw lang po sa dulo ng daliri ni Lazaro para po maibsan po yung kanyang pagkauhaw. Dito nga lang ho, naka-electric pa na, meron akong ano, kaya sabi ko po Lord, hindi ko pinangarap ma-impyerno. Kasi dito pa nga lang ho, minsan ho yung pagpapawis na ganito,
Hindi ho very inconvenient po sa akin eh. Minsan ho, confident ako nagsasalita sa graduation, tumutulo yung pawis. Sabi po ng aming dean, kinakabahan ka ba? Hindi naman po. Bet pawis na pawis ka. Ganun ho talaga ako pag nagpawis ho, isang timba ho eh. Imagine niyo sa impyerno, gaano kaya karami yung papawisin natin doon? Kaya, hindi sumagi sa isip ko na maiimpyerno ako. Bakit? Kahabagan nawa ng Diyos ang kaluluwa ko. Kaya I will exert all effort po sa pag-atawa niya. Pag wala akong ginagawa, magpe-pray na lang ako sa Lord. Pagka wala akong ginagawa, babasahin ko na lang yung Biblia at sa lahat ng pagkakataon, pag may nangangailangan, sabi ko kanina ho, excited na ho ako eh. Naghanda na ho kami. 3 putahe ho yung nilagay ko doon sa lunchbox nung atin pong suki dyan. Amen po ba yun? Kasi sabi ko, Lord, isa na namang paraan ito ng kabutihan. Sana po matulungan namin. Talagang pinaghihirapan nilulutuan ho. 3 putahe ng ulam po para sa kanya. Bakit ho? Ibigin mo ang iyong kapwa. Can we say amen? Hallelujah. Makapagliligtas po yung pag-ibig natin sa kapwa natin. Ikalawang kamatayan ho. Number 1 ho, lahat tayo mamamatay. Physically. Pangalawa ho, hindi lahat tayo mamamatay spiritually. May pupunta po kay Lord, meron pong mapapahiwalay na kay Lord panghabang panahon. Pastor, maganda naman yung turo sa amin ho eh. Hindi naman ho 2 yan, 3 yan. May purgatorio. Yan, nakikinig na naman ho sa akin. Wala hong purgatorio. Wala ho. 2 lang ho talaga yon. Hindi ba ho, pag pinanalangin naman yung kaluluwa naghihirap po, lilipat. Hindi ho. Ang katotohanan ho, may bangin. May bangin na nakaharang. Yung mga kamag-anak ko naligtas, makikita nyo nag-e-enjoy doon. Yung mga kamag-anak namin, makikita po kami, wala na, hindi na po ipapakita ng Diyos sa kanila. Pero kayo, lahat ng memory ninyo, siniran ako ni Nanay Auring dati, tinanggihan ko eh. Siniran ako ni Sister Mila, tinanggihan ko eh. Naroroon na lahat yung mga remorse, galit, at wala kayong gagawin araw at gabi, kundi murahin ang Diyos. Gaganon ninyo talaga ang Diyos doon sa galit ninyo. Bakit? Gusto nyong maligtas, wala na, hindi na kayo maririnig ng Diyos. Anong solusyon? May solusyon eh. Number 3, ayaw nyo mamatay doon. Ang sabi po dito, ang kaligtasang spiritual na sa kamatayan po ay walang iba kundi pagsuko kay Jesus. John 3:16 mo. Sino nakakabisado ho ng memory verse na yan? Magsabi po ng amen. Hindi lang ho kinakabisado yan. Yan po ay nilalakaran. Pagising nyo sa umaga, sinong una nyong pasasalamatan ho? Browse kagad sa Facebook. Wag! Pakita ninyong pag-ibig ninyo sa Diyos. Pagising na pagising po, luhod. Thank you Lord, tumitibok ang puso. Tignan nyo hininga ninyo. Okay pa Panginoong Diyos. May prayer meeting ho, nakahanda na po. Thank you Panginoong Diyos. Maraming salamat. Nakakatuwa nga yung isa napapanood ko ho yung kakain na lang sa vlog ko. Pagkain ng gano'n, thank you Lord. Napapanood nyo ho yun? Dapat ganun kapatid. Pagising sa umaga ho, hawakan nyo kagad yung puso ninyo. Thank you Lord, buhay pa ako. Tapos minsan ho, tignan nyo yung hininga nyo, salamat po Panginoong Diyos. Pagising nyo ho, may 3 itlog pa kayong pipirituhin, maraming salamat po Panginoong Diyos. Nag-prayer meeting kami nakatapos, hallelujah, thank you po Lord. Ang sentro ng buhay ninyo ay si Kristo. Pagtatayo kayo ng negosyo po, ay unang-una yung hindi po kayo mandaraya, yung pong tamang timbangan, yun pong kahit hindi malaki ho yung tinutubo ninyo, nakakatulong po sa kapwa. Can we all say amen po? Pagka titignan nyo po yung misis ninyo, naku, nanaba na si misis, marami ng stretch mark sa tiyan, pero ito produkto ng 3 anak na pinaghirapan niyang ibigay sa akin. Can we say amen? Kaya, ang mata na ito, ang puso ko na ito, ang laman ng bulsa ko na ito, ibibigay ko sa misis ko. Can we say amen? Walang puwang yung kabit dyan, kapatid. Okay, magagalit talaga sa akin ha. Huwag ninyong lagyan po ng puwang yung kabit po. Pero minsan ho, kakapreach ko ng ganyan, na naginip ako ng isang araw, may kabit daw ako. Pinakaramdam lang ng Diyos, yung consequence. Alam niyo ho nangyari? Naku, humarap ako sa lahat ho nahuli po ako nakalagay po doon, hindi totoo ito, panaginip lang ito, baka mga nakikinig, dito lang nag-tune in, si pastor pala may kabit. Yan yung kasalanan natin kung minsan naputol ho, no? Panaginip lang, pinaramdam ng Lord pag alalakad po tayo roon.
grabing kapahiyaan pala mangyayari sa iyo. Unang-una, tatanggalin ka sa trabaho mo. Pangalawa po, haharap ka sa mga elders ng church. Tatanggalin ka talaga. Mawawala ka po sa lahat ng paglilingkod sa Panginoong Diyos. Bakit ho? Dahil lang doon, pwede naman ang minahal niyo po yung misis ninyo. Mga kapatid, ang sabi po rito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Ano man ang iisipin mo, si Jesus palagi. Ano man ang sasabihin mo, kating-kati ka na, nasabihin ko lahat ng chismis na yan. Lord, take over these lips, O God. Bubunot ka na lang po ng pera mo at gagastusin mo sa mga bagay na hindi mahalaga. Panginoong Diyos, gawin niyo po ako na katulad po ni Jesus. Na sana po kung ano po yung tamang-tama para sa pamilya ko, yung ibibigay ko po, yun po ang ipagkaloob ko po at magkaroon po ng puwang ang pagtitipid sa puso ko po. Na sana, Panginoong Diyos, ano man po yung pasakit sa kalooban ko, mahal na mahal ko man po itong kapwa, lalaki ko na ito. Pero masigit kitang mahal, Panginoong Diyos, at hindi kita pwedeng ipagpalit. Siyempre, nauunawaan ko naman kayo mga kapatid. Parang ano ho yun, lalaki at babae na in love ka din, ano ho? Wala namang pinagkaiba po yun. Yung mga LGBTQ po, lalo na mga estudyante ko, huwag kayo magagalit sa akin ha. Nauunawaan ko yun, na-in love din ako ha, sa babae. Pero ganun din po, walang pinagkaiba po yun yung pakiramdam po ninyo. Pero pag dumating po yung time, yung talagang, Lord, napakinggan ko si Sir, napakinggan ko yung pastor namin, ngayon lang ako magdi-decide, Lord. Hindi kasi po tama ako magiging magkaibigan na lang kami. Iyak nyo kay Lord lahat. Alam niyo pong ipapalit ni Lord? Buhay na walang hanggan. Lord, na-assign po ako sa BIR nung narinig ko po yung buhay po ni Sakeo, nakakatakot po isa nga, binigay niya lahat ng ninakaw ho niya. Ayoko nang magnakaw sa gobyerno po, sinusuko ko na. Ano pong sabi ni Jesus kay Sakeo? Dumating na ang kaligtasan sa tahanan na ito. Praise God. Yung talagang ipakita nyo ho, walang nakakaalam dito, ang galing nyong magtago Nag-uusap lang kayo sa chat, ano ho, magkikita na lang kayo sa labas, may magaganap na lang ho doon na hindi alam ng misis ninyo. Alam niyo gawin ninyo? Pumasok kayo sa kwarto nyo, Lord, hindi ako makakatakas sa iyo. Tapos iiyak nyo, nang iiyak kay Lord. Palayain mo ako, Panginoon, gusto ko pong lumakad sa kalooban ninyo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisang-isang anak, upang ang sino man na sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sarap po nun. Yung mga binibigay kong example po, typical lang po yan yung may kapit, yung nagnanakaw sa gobyerno, yung mali yung timbangan, pero yung mga hindi pa rin po makapagpatawad sa puso ninyo, isuko nyo na kay Jesus po. Hindi worth it po, kapatid, na magalit ka. Huwag kayo magagalit. Minsan nakakatampuhan kami sa prayer circle Sana po open-minded tayo mga kapatid na mga nasa prayer circle, mahal na mahal ko po kayo. Pagka halimbawa, sinabi ko, tigpa 5 minutes lang Kasi kung minsan hindi natin namamalayan, excited tayo, 30 minutes talaga nakakain natin. Yung mga iba po, naiiwan, hindi na nagpe-pray. Minsan naman talaga naman niliteral ninyo, wala pang 10 segundo. Maraming salamat po, Panginoon, sa magandang umagang ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Huwag po kayo magagalit, kapatid, pagka ganun Pagka lima-lima naman tayo, pwede natin i-allot mga 15 minutes. Kasi lahat excited manalangin At yun ang gusto ko yung talaga nag-aagawan sa slot ng panalangin. Hindi ba? Napakaganda naman ng ganun. Pero alisin na natin yung pagtatampo. Dadating na si Kristo, nagtatampo pa po tayo. Alisin na natin yung pagkahumaling sa laman. Alam niyo lalo na yung 50 years old and above, dapat yung mga ganyang mga kapit-kapit na yan, laluan na natin yan. Ang lapit-lapit na lang ng buhay natin pwede tayong tawagin ng Diyos anytime May napanood po ako, lolo siya, may kabit siya sa motel, bumababa yung lolo, puting-puti yung buhok. Tapos yung isa naman matanda sinama niya yung kabit niya sa loob po ng motel, inatake po siya sa puso, aalagaan ka ba? Iniwan siya. Nakaganon yung matanda saan po napunta kaya yung kaluluwa nun? Kung halimbawa born again Christian po kayo, tapos natukso pa kayo Kaya mga kapatid, pakinggan niyo po ang aral. Tignan niyo po, babasahin ko po, may Rema Word of God na naman Dito po sa aklat po ng Kawikaan, dito po mga kapatid sa 1:25. Ano pong sabi rito?
winalang bahala ninyo ang aking mga payo. Hindi ninyo pinansin pati ang aking mga saway. Winalang bahala ninyo ang aking mga bilin. Dahil dito, kayo naman ay aking tatawanan kapag kayo ay napahamak. Aking tatawanan kayo pag nasadla kayo sa kaguluhan. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong mga buhay na ito at dinatna ng kahirapan at ng ipo-ipo ng larawan, at kung dadating kayo sa hapis at matinding dalamhati. Anong gagawin ng Diyos? Tatawanan lang kayo ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Mensurin po ninyo, I love the Lord Jesus Christ, 5 minutes na pagbabasa ng Biblia, 2 minutes panalangin, Facebook 8 hours. Sino ang Diyos ng buhay ninyo? Sumagot po kayo. Okay, magagalit to ha. Nag-a-apply po ito pag minahal mo ang Diyos ng buong puso mo, baliktad po yun. 5 minutes ang Facebook, 2 minutes po yung inyong pong pagbabrowse sa kung ano-ano pa man, 8 hours para kay Kristo. Can we say amen? Mapait pa nga yung Diyos eh. Pati pagtulog ho niya, hindi naman ho kinukuha sa atin. Pwede kayong matulog na. Pero pag baliktad ho yan, 8 hours sa Facebook, baka hindi po mag-apply yung John 3:16 po sa inyo. Hindi ako nananakot ho ha. Sino man ang nanampalataya sa akin ay hindi na mapapahamak. Ang nananampalataya po kay Jesus may bunga. Nagagalit ho yan. Alam niyo yung prayer circle namin, hindi kami lahat doon magkakasundo. Minsan ho doon may tampuhan. Pero ang tinitiyak ko sa inyo, hindi ho mawawala ang prayer meeting ho dahil sa tampuhan. Amen po ba? Naroroon kami dahil tumitingin kami kay Jesus. Kahit nga ho yung nagtampo ho na yun na umalis ka agad po. Wala pang 10 seconds po. Kinabukasan nandun na naman. Nakakalimutan na niya lahat. Ganun po. Kaya patuloy lang ho. Ano pa sinasabi po rito? Ika-4, tinanggap niyo si Jesus. Nasa inyo naman ang pagpapasya ho Ika-4, ang pagpapasya po, nasa sa inyo ho kung kikilalanin ninyo o ikakahiya ninyo si Jesus. Ang ganda nitong verse na ito, Mateo 10:32 hanggang 33. Ang sino mang kumilala sa akin, sabi nyo nga ho, kumilala kay Kristo. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin. Ito ang sabi, kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ngunit kung sino mang ikaila ako, sinong gusto kong ikaila si Kristo rito? Ang sabi po niya, sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ano pong gagawin niyo? Kikilalanin o ikakahiya? Minsan po yung mga pari ko sa USB, kasi ina-upload ko po talaga Nakita niyo naman ho, nagkakasal ako Pag nakita ng mga pari yung tinanong ako, hindi ka naman pari, abit nagkakasal ka. Pastor po ako. Pastor ka ba? Alam na mga pari yung hindi ko kinakahiya ho na pastor po ako. Hindi ko naman siguro i-upload sa story ko po yung kung kinakahiya ko po na pastor po ako Pagka ako dinadala ko Biblia, hindi ko binabalot ng dyaryo. Bakit ko ikakahiya ko yung pagdadala ng Biblia? Nandito ang buhay na walang hanggan. Kayo ba, pag tinanong ho kayo, anong religion po ninyo? Sino ho naglalagay pa rin dito sa kanyang biodata ho ng Katoliko? Kasi natatakot ho na baka matanggal po sa trabaho. Ilagay nyo po, Christian. Wala pong masama roon ho. Sapagkat ang Diyos po nagbibigay ng pagpapasya, kikilalanin nyo po ba siya? O ikakaila nyo po ba siya? Lahat po ng decision po ninyo. Lalong-lalo na yung walang makakakita. Sabi ko nga po, ito yung test talaga pagmahal mo yung Diyos. Yung talagang nasa kapangyarihan ka, meron talagang lalapit sa iyo. May itsura ka pa, tapos yung nasa ilalim nyo po, lalapit sa inyo. Gustong-gusto ka rin. Tatahimik naman kahit may mangyari. Pero sasabihin nyo, excuse me, mahal ko ang Diyos at mahal ko ang misis ko. Sorry na lang. Oh, hallelujah. Tuwan-tuwa po ang Diyos nun pagka ginawa nyo po yun, kapatid. Yung halimbawa ho, nasa gobyerno ho kayo, nandito na yung 2 milyon, ganito na lang gagawin nyo, pirma nyo na lang sir Oh, 2 milyon, ang daming mabibili nun, Pero, okay na yung 30,000 na kinikita ko. Kaysa tanggapin ko yung 2 milyon. Kasi mahal na mahal kita, Lord. At mahal na mahal ko rin ang aral mo. Naku, hallelujah. Mamana po kayo talaga ng buhay na walang hanggan. Ngayon dati ho mga kapatid, dinadaya nyo ho yung lahat ho ng mga bumibili sa tindahan po ninyo.
Talaga yung mga binebenta nyo ho, yung mga bulok na karne. Pero ngayon ho, nakakilala kayo sa Diyos, kahit barya-barya na lang kinikita nyo, hallelujah, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag kayo magagalit ho, marami po sa atin dito sa loob ng church na ito, talagang papalya po in the day of judgment. Bakit kayo papalya? Iwanan nyo na ho yung mga babae niyan, bukod po sa misis nyo, ikapapalya nyo po yan, kapatid. Nanggaling na po ako dyan, nangyari na po sa akin yan. Pero hanggat maaga pa, magdi-decide na ako, aalisin ko na sa buhay ko yan dahil mahal ko si Kristo at mahal ko ang misis ko. Can we all say amen po? Hallelujah, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Alam niyo po yung kanta na I have decided to follow Jesus, mga kapatid. Pag nag-decide po tayo, wala na hong lilingon pa sa likuran natin. Tama na. 50 years na ng buhay natin, ginugol na ho natin sa pambababae, ginugol na po natin po sa mga hindi tamang gawain. Hindi pa ba ho kayo nagsasawa? Mangilang-ilang taon na lamang ho, mararamdaman na ho natin yan, malapit na ho na pagdating ni Kristo, anytime tatawagin na po tayo. At hindi tayo pabata ng pabata. Mga kabataan, wag nyo naman din hong gawin yung dahilan po yan na 16 pa naman ako, pastor, pagdating na lang ho ng 50. Alam niyo po yung stewardess, huwag magagalit, baka mapapanood ko. Pero katotohanan lang po ito Nagpa-party sila, kasi bata pa ho 20s pa ho Pwede ka palang ma-aneurysm biglaan, Alam niyo po yung aneurysm, kapatid? Yung habang naglalakad ka, pumutok yung ugat mo, nawalan ka ng malay, pagkatapos patay ka na. Pag namatay ho tayo, we are just waiting the judgment day. At ito po masaklap, hingin niyo po palagi ang awa ng Diyos na huwag kayong mamamatay po sa pagkakasala. Kaya po binibigyan na tayo ng warning ho Kung may kabito kayo, huwag kayong mamamatay ho dyan. Ako, ikakapahamak niyo po. Kung nagnanakaw pa rin kayo sa gobyerno ho, talikuran niyo na ho yan. Kung hanggang ngayon ho, hindi kayo makapagpatawad, hindi kayo papasok sa langit ho. Mas maganda ho na mamili tayo ho, na kilalanin natin si Kristo sa buhay natin bago dumating po ang ating kamatayan. Bilang pangwakas natin, kapatid, dalawa ho nagsalita kanina, ang dyablo po at ang Diyos, hindi ka mamamatay. Nung sinabi ng dyablo, mamamatay ka, sinabi ng dyablo, hindi ka mamamatay, namatay po sila. Pero pag ang Diyos po nangako, purihin po ang Panginoong Diyos. Ang sabi po ng Biblia, dumating ang magnanakaw, the devil came in order to steal, to kill, and to destroy. But I have come in this world to give you life and a life abundant. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Mga kapatid, ito na po ang pagkakataon na ating isuko ang ating buhay kay Jesus. Lahat po tayo ay tumayo, mga kapatid. This is now the time that we have to decide. Alam niyo, mga kapatid, parang sinulid lang po tayo Sabi po ng banal na kasulatan, ang buhay ng tao ay parang usok, parang damo, parang bulaklak. Maaaring nagpe-prayer meeting tayo ngayon, mamayang gabi, bukas po hindi na pala tayo magigising. It's wise to give ourselves unto the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, tayo po ay manalangin sa Diyos. Ama, sabi po ng inyong banal na salita, the devil came to kill, steal, and destroy. Wala pong maaasahan po sa lahat ng kanyang mga pangako sa mundo na ito. Wala po, Panginoong Diyos, katotohanan ang lahat ng sinasabi niya sa amin. Ngunit ikaw na parito po, Panginoon, upang ialay mo ang iyong buhay at kami po ay maging tagapagmana po ng buhay na walang hanggan. Maaaring nagbabackslide po kami ngayon, Panginoong Ama. Maaaring kami po ay lumaki sa church, pero sa kasalukuyan po, Panginoong Diyos, hindi na kami nakapagbibigay po ng galang sa inyo, hindi na po kami nakikipag-communicate sa panalangin sa inyo. Buksan niyo ulit ang aming mga damdamin at ang aming mga puso. Una po sa lahat, Lord, na wala pong mapahamak sa amin pong pamilya. Panginoon, nagre-reveal ka po ngayon. At ang nire-reveal niyo po sa amin ngayon, Lord, habang nananalangin ako ngayon, ay ang pamilya po ni Lot, Panginoon. Nakikita ko ang pamilya ni Lot na binasa ko po nung isang gabi sa Biblia. 4 po sila sa pamilya, hindi lahat sila naligtas, Panginoong Ama. Ang asawa po ni Lot ay nagmatigas ng puso, lumingon po at siya po ay naging isang haligi po ng asin. Panginoong Ama, nais namin ang lahat ng aming buong pamilya po ay maligtas at ng isa po ay wala pong mapahamak. Kaya Panginoong Diyos, lagyan niyo po kami ng puso na masunurin, Ama, na ilagay niyo po, Lord, lahat kami mamamatay dito at hindi po nape-predict kung kailan po ang pagdating ng kamatayan. Ngunit kung kami mamamatay, Panginoon, loobin niyo po na meron po kaming malalim na relasyon sa inyo. Loobin niyo po na ang buhay namin ay namumuhay po sa pananalangin sa inyo. Loobin niyo po, napakaganda po, na habang kami po ay nagbabasa ng Biblia, doon niyo po kami kunin, Panginoong Ama.
o kaya kami binabautismuhan, o kami nagsisisi, Panginoon. Hindi sa pagkakataon po na kami po'y gumagawa ng kasalanan, o gumagawa po ng karumihan, ng kahalayan, bago po darating ang kamatayan sa aming buhay. Kaya Panginoong Diyos, totoo po ang impyerno. You have mentioned that 72 times, Panginoong Ama, at patuloy nakita namin 163 times, Panginoon, sinabi niyo po in the Old Testament. Kaya Panginoong Ama, kung paano nakikita namin ang langit, ang mga bituin, ang amin pong mga kabundukan, Panginoon, kasama po ang lahat po ng amin pong mga karagatan, ipakita niyo po, Panginoong Ama, pagka po pumikit ang aming mata sa kamatayan, ang mga anghel mo po'y susunduin kami, Panginoong Diyos, at ilalagay kami either in heaven or in hell. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng aming nagawang mga pagkakamali. Kung meron pa po hanggang ngayon sa church na ito na patuloy na lumalakad ka sa hindi tamang relasyon, hindi pa huli ang lahat. Mahal ka ng Panginoong Diyos, kaya po naririnig nyo pa po ang message na ito. Kung meron po hanggang ngayon po, nagagamit po sa katiwalian ang trabaho, o kaya po, Panginoon Diyos, may mga pinagdadaluyan po ng mga illegal po na gawain, sinusuko po namin, Panginoon, ang aming buhay po. Hindi po katapat ng impyerno ang buhay at regalo po na binigay niyo po sa amin para mapariwara lang po ang aming mga buhay po. Kung hanggang ngayon po, Panginoon, hindi na kami nananalangin at Sunday Christian na lamang po kami. Napakadelikado po noon, Panginoong Ama, sapagkat ang nananampalataya sa inyo at nagbubunga po, yung bunga po, Panginoon, na ayaw na namin mapahiwalay sa inyong pong banal na presensya. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Ang amin pong panalangin, Lord, lahat po kami maligtas. Ayaw ko po, Panginoong Diyos, at ayaw din po, Panginoon, ang bawat kapatiran na may mapapahamak po sa amin. Kaya, Panginoon, cover us with your most holy and precious blood. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, ng katatagan po, at ng patuloy po, Panginoon, ang malalim na pananampalataya hanggang sa wakas, Panginoong Diyos, gaya ng sinabi ninyo, ang mananatiling tapat hanggang wakas po ay maliligtas. Kaya maraming salamat. Teach us to number the days of our life in this world so that we develop a heart of wisdom. Maraming salamat, Panginoong Ama. Kaya umagang ito'y pinagkakaloob po namin sa inyo. Ang mataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Kaya po ang Panginoon, tunay na napakabuti niya at napaalalahanan na naman tayo para sa ating kamatayang spiritual at physical. Ngayon po ay dadako po tayo sa isa nating gawain na ang mga pinagkaloob sa atin ng Lord ay maibalik din natin sa Kanya ang ating mga kaloob. Tayo po ay manalangin sa mga kaloob natin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga anak mo, Panginoon, na magiging daluyan ng iyong pagpapala sa umagang ito, Panginoon. Dalangin namin na patuloy mo pong i-bless ang mga trabaho ng iyong mga anak, ang mga negosyo, Panginoon, upang maging daan sila ng mga pagpapala, upang matugunan ang mga pangangailangan sa inyong iglesia, O God. Alam po namin na hindi nyo ito kailangan, subalit kami ay tinuturuan mo, Panginoon, na kami ay magbigay ng kaloob upang, Panginoon, ay makita mo sa buhay namin kung paano, Panginoon, pinagpapala mo ang mga nagkakaloob. Dahil sabi mo nga, O God, ang nagbibigay ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti at nagbibigay ng sagana ay mag-aani ng sagana, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. At ito'y mga kaloob na ito, Panginoon, na may magamit sa ikalalago ng inyong iglesia, O God. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah.
pagbati sa mga nagdaraos ng kaarawan. Happy birthday po sa July 25. Sister Chloe Alex, ano po to, puninin ni Ate Luz. Brother Valentino Absedi, July 25. July 27 po, si Brother Kenneth Luklukan at si Sister Dane Kaitan. July 28, Brother Jem De La Rosa and Sister Cheryl Garubo. Malabo ang Garubo. Garubo. Malabo ang mata. Apat na nga eh. Happy birthday po sa lahat ng nagdaraos ng mga kaarawan at happy anniversary po, Brother Jeff and Sister Arlene Jimenez, July 25 po. July 26 po, Brother Nelson and Sister Jeresa Lozano. Panalangin po natin yung mga nagdaraos ng kaarawan at anniversary kahit po wala sila dito, naway pagpalain sila ng Panginoon. Lord, maraming salamat po Panginoon sa lahat ng daraos ng kaarawan ngayong linggo, umpisa ngayon hanggang sa Saturday, O God. We pray Panginoon na dagdagan mo pa po ng maraming taon ng kanilang buhay, ng punong-puno ng pagpapala at kagalakan. At dalangin namin, O God, na naway gamitin nila ang mga nalalabi nilang taon sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. And we pray, Lord, na install mo sa kanilang puso, Panginoon, kung ang purpose mo sa buhay nila, O God. Pagpalain mo po sila, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, O Lord. Dalangin din po namin sa lahat nagdaraos ng mga anniversary ng kanilang kasal, Lord. We pray, Panginoon, na patuloy kayo ang maging sentro ng buhay nila, O God. At dalangin namin na patuloy, Panginoon, ang pagmamahalan, ang pag-uunawaan, ang ipagkaloob mo sa kanila, O God. Pagpalain mo po sila na maging daluyan din sila ng iyong pagpapala sa inyong banal na iglesia at maging isang mabuting halimbawa na mag-asawa ng isang tunay na Kristiyano, O God. Bless them, O Lord, in all aspects of their lives, O God. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday and happy anniversary po. Ngayon po, dadako tayo sa mga paalala natin. Muli po, inaanyayahan namin kayo na patuloy po kayo mag-attend ng Bible study. Every Wednesday po yon, 7 o'clock po ng hapon. Gabi pala. At sa prayer meeting natin po, tuloy-tuloy po yan. Every 8 o'clock ng gabi at doon prayer, 5 o'clock ng umaga. Sana po kahit nandun po kayo, makinig lang po kayo. Ang Lord po ang magbibigay sa inyo ng pagpapala. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating final benediction at further announcement of Pastor. Okay po, tayo po lahat ay tumayo. Napakasaya po na magsilbi sa ating dakilang Ama. Praise God, hallelujah, hallelujah. Lahat po tayo ay umuko. At pagsilbihan natin ang napakabuti nating Ama. Muli, Panginoong Diyos, pagkakataon po ang araw na ito na makapanumbalik po sa inyo. Maraming salamat, Ama, at mahal na mahal mo po ang Peace of Harvest. Ayaw mo, Panginoong Diyos, na kami po'y mapapariwara. Nire-remind niyo po kami ng araw po ng aming kamatayan. Ito po ay kakatok sa amin. Huwag namin katakutan, Panginoong Ama, sapagkat hindi parusa ang kamatayan, lalong-lalo na sa mga nananalig po sa inyo. Panginoon, ang mga binitawan ko pong aral kanina, Panginoong Ama, alam ko po, Lord, marami pong iba't iba po na mga puso ang natouch nito, hindi lang po dito po sa loob ng church na ito, kung hindi ang mga audience po na nakikinig po internationally and locally po, Panginoong Ama. Kung hanggang ngayon po, meron po kami pagkakasala ng pakikiapit na hindi namin naisusuko, i-touch niyo po at kausapin niyo po kami sa pamagitan ng Banal na Espiritu upang ma-let go na po ang mga hindi tamang relasyon po na ito. Kung hanggang ngayon po, Panginoong Ama, meron po kaming mga illegal na mga negosyo o mga illegal na gawain, kung kami po'y nagbibigay ng lagay o tumatanggap po ng mga lagay, Panginoon, i-touch niyo po ang aming mga puso po. Ipakita niyo po ang puso po ni Sakeo na mangyari po sa buhay namin. Kahit na anong yaman ng isang tao, pag hindi po kinuha po sa tamang paraan, hindi rin po niya ikaliligaya ang mga bagay na ito. Kung hanggang sa ngayon po, Lord, galit ang puso namin at hindi po makapagpatawad. Panginoon, tignan namin ang ginawa niyo po sa krus ng Kalbaryo. Ikaw po, Panginoong Ama, ay tinusok sa inyong tagiliran, nilagyan ng koron ng tinik. Pinatay po, ngunit ang mga pangungusap na binitawan niyo po,
Patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sana po, Panginoong Ama, ma-let go po namin ang mga mabibigat na baggage na ito upang ang John 3:16 po ay maganap sa buhay namin. Sinasabi ko po ang mga bagay na ito, Panginoong Ama, sapagkat totoo po ang ikalawang kamatayan, Panginoong Diyos. Kung hindi po kami lalakad sa inyong aral at hindi po ikaw magiging sentro ng buhay namin, lalo tigit po, paalaala lamang po, if we are just a Sunday Christian, Panginoong Ama, napakadelikado ng nilalakaran naming buhay na ito sapagkat hindi po ikaw talaga ang aming Diyos at tagapagligtas. Ngunit may paraan pa. Kami nagsisisi lahat, Panginoong Ama. Maging ako po, marami po ako, Panginoong Diyos, pagkakamali na kung titignan mo ang puso ko, hindi rin po karapat dapat makapasok sa banal na kaharian mo. Pero bumubuhos ngayon ang habag at awa mo. Bumubuhos ang kapatawaran mo ngayon, Panginoong Ama, ng lahat po ng tatanggap sa iyo, ang lahat po ng tatalikod sa kasalanan po, Panginoong Ama, magaganap po ang John 3:16 at tunay pong bibigyan niyo po sila ng buhay na walang hanggan. Kaya Panginoong Ama, sa amin pong pag-iwahiwalay ngayon pong umagang ito, patuloy na kami po'y samahan ng inyong mga anghel, ang iba po nakakain, papasyal kasama ang kanilang mga pamilya, ilayo niyo po sa mga aksidente at kapahamakan po. At anuman po ang simple ng aming tanghalian ngayon, Panginoong Ama, makita namin po na ito po'y nanggagaling sa inyong mahabagin, mapagpala at maibigin pong mga kamay, upang ang aming buong puso po ay maging mapagpasalamat sa lahat ng biyaya na ito. Kaya muli sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan at ng karunungan po ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko po, Ama, ang lahat ng mga hinirang mo na mga mananampalataya at ang kapangyarihan po ng pagbalik kay Yahweh 2022. Proud po kaming ipinapaskil yan sa harapan ng church na ito, Panginoon. Hindi ka namin ikinahihiya, Ama. Maganap nawa po ang kapangyarihan na ito sa buhay po ng bawat isa. At ang kapangyarihan naman po ng aklat ng bilang sa 6:24 hanggang 27. Taglayin po ng lahat ng mga anak na hininang ninyo. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the mighty place of the Lord forever. Muli, Ama, maraming salamat po. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Muli, awitan po natin ang ating Panginoon. So don't regret and sing the